Hello, what's up guys? Nespi Gaming here and welcome to my YouTube channel. Today, ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba yung naging experience ko sa paglalaro dito sa Sino Pro Tour Manila 2023. Kung nagtataka kayo, walang Nespi Gaming dun sa nilabas ng Project Sino kung sino yung top 16 na maglalaro doon kasi ibang IGN yung ginamit ko. So guys, ako nga pala si Gaspi Gaming and ako din si Naspi Gaming. So, iisa lang na tao yon and nakapasok na tayo sa top 16. So, isa tayo sa 6 na Pilipino na nagwagi doon sa online qualifier. So, ako nga pala yung naka 53 wins doon. So, sobrang salamat sa Project Sino at naka-experience tayo ng sobrang gandang tournament and nakalaban natin yung mga Japanese players. O grabe yung mga Hapon, sobrang gagaling. So, kudo sa kanila, sobrang dami nilang alam na lineup and pagdating sa passive skills ay sobrang unpredictable na mga ginagawa nila. So, ngayon guys, papakita ko nga pala sa inyo yung ilang pictures doon sa nangyaring XPT Manila 2023 offline tournament. And i-explain ko na sa inyo kung para saan or ano na nangyayari doon sa picture. So, bago mag-start yung game, ito yung picture na yun. Ayan, sobrang ganda. Sobrang ganda na setup, guys. And next one is ito lahat ng mga kasali. So, ito hindi ko na alam yung mga names nila kasi sobrang haba. Pero ito hindi ko nakalaban nung group stage. And this one is Noah Black. This one is Noah Black, yung sa second picture. And this one, the third one, is the Filipino Jules. The fourth one from the left is Lola. And ako to, si Gaspi Gaming or Naspi Gaming. So yan, kilala niyo na ako ngayon sa dalawang pangalan. So, mas ginamit ko kasi yung Naspi Gaming. Ginamit ko yung Gaspi Gaming kasi yun yung unang IGN ko sa lahat ng games na NFT. And this one naman yung Naspi Gaming, ito yung bago kasi I think sawa na yung tao sa Gaspi Gaming, kaya nag-Naspi Gaming na tayo. So, Pride ng Pinas. So, kami yung 6 na Pilipino. So, ito naman, the next one is itong si Lord Grimm. Lord Grimm, yan. And this one, the Japanese again. And si Ryu, na hindi rin nakalaban sa group stage. Ito si Guriemon, nagme-meditation yan guys. Kahit wala siyang samurai, siya yung mismong pumipikit. And Makati, sobrang galing ni Makati. And yung kaisa-isahang babae na Japanese ay si Nanana. And ito naman guys ay laging sumasali sa YGGPH Sino tournament na si Aris Boy. And this one is the Explicit NFT. Tropa yan. And the other one ay hindi ko rin kilala yan. Ito yata si Yamada, yung sumunod sa second to the last and yung top 1 or yung nag-champion sa Hikaru Cup na si Sora. Na nalaglag yata siya sa quarterfinals versus Noah Black. So next naman, so yan, kami pa din yan, naka-thumbs up lang. And yan yung top 16. So yung top 16 nga pala ay automatic makakakuha ng $1,000 from Project Sino. So grabe yun. Tournament yata to. Tournament, hindi tournament. Sure na may mauwi lahat. So nakapag-uwi tayo ng $1,000 from Project Sino. So maraming salamat Project Sino. Sana masarap ang ulam mo. And the next one is ayan tayo guys. So nakalaban natin si Guriemon. So 2-1 ang score, tapos yung dalawa nating nakalaban. So round robin kasi sa Group D, Group B, Group C, Group A. So round robin lahat yan and lalabanan mo lahat ng kasama mo sa table. So nakaisa naman ako kay Guriemon. Sa dalawa hindi talaga ako nakaisa. So medyo tilted na kasi. And iba yung playstyle ng Japanese kesa sa Pinoy. Kala natin makakaisa tayo. So kinamahan naman yung kalaban natin guys. Kontrahan lang talaga and pakiramdaman ko ano nga ba'y gagamiting lineup ng kalaban. First ever tournament natin yan na ginawa sa paglalaro ng Project Sino. And may nakuha tayong lisensya mula sa Game Amusement Board dahil dyan sa tournament na yan.
The next one, ayan, naglalaro po si Lord Grimm. Ang idol kong si Lord Grimm. Grabe yang si Lord Grimm, guys. Nakapasok yan sa top 8. So, next naman ay, ito naman ay si Aris Boy versus Nova Black and the other one, Enrio. So, hindi rin nakapasok sa top 8 si Aris Boy. And, goods lang yon kasi at least na-experience namin lahat doon sa tournament. Ito naman si Explicit NFT, Jules, Sora, and Nanana. So, nakapasok dito sa group stage ay si Nanana at si Sora. So, magagaling talaga sila. Hindi tayo pwedeng pumikit. Kasi yung mga galaw nila ay kabisadong-kabisado yung Project Sinnoh. So, yan pa rin yung picture mula dun sa group stage. And this one naman ay si Lord Grimm, the idol. And ito si Makati. And di ko alam yung isa. And si Lola or si Shin. Tiga Pilipinas din yan, si Shin. Lola ang kanyang IGN. Shoutout sa'yo, Lola. Sana masarap ang ulam mo. And this one. Ayan, nakita niyo yan si Senkyu Tube. Ang sikat na Japanese YouTuber ng Project Sinnoh. And yung may-ari guys ng Project Sinnoh o yung president, founder, si Mr. Cruz. So grabe yan si Mr. Cruz. So sobrang ganda ng mga pa-premyo niya. Kaya sikat na sikat si Mr. Cruz. And this one naman ay yung ating mga host and yung casters natin ay si Sir Kuku and si Miko Losolis. So ang casters naman natin guys ay si Manchis, si Daddy Meiji, at syempre, huwag natin kakalimutan si BMG. So yan, magagaling na casters yan. Then sila, nagkukwentuhan. So yan, panort na din si Daddy Meiji. Yan, ito na nga pala guys yung quarterfinals. Si Guriemon versus Lord Grimm. Medyo sumasakit na yung ulo ng tropa natin dahil nahirapan siya. Nakontra siya ng team composition ni Guriemon. So 2-1 naging score. Nanalo si Guriemon. Pero napakaganda ng pinakita ni Idol Lord Grimm. So syempre, pride ng Pilipinas yan. So next na natin ay ito nga pala yung Rio versus Guriemon. So yan, nag-2-1 din yata sila kasi si Rio naman ay napakagaling. Napakaganda ng binigay niyang lineup. So parang yung free na Sinnoh. And nakita niyo yung Psychic, Breaker, at yung Samurai niya versus the lineup ni Guriemon na naka-isang linya na may Avenger yung Breaker, tapos Ninja, and yung full support or full sustain na kanyang Guardian. Next one is the Nanana versus Rio naman. So magaling din to, magaling. Grabe na yon si Nanana. Ito ay si Nova Black ba to? Nova Black. Yes, Nova Black versus Makati. So bontik na ma-sweep or na-sweep talaga ni Makati hanggang sa semifinals yung mga kalaban niya. So 2-0 lahat yan. Grabe. So next natin ay itong si Rio na. So ito na guys yung finals. Rio versus Makati. And hindi ginamit ni Makati yung usual lineup niya. So ang ginamit niya guys ay Breaker, Ninja, and the Grappler. So nilagay niya yung C-Charm doon sa kanyang Breaker. And ginamitan niya yata ng Star Charm yung kanyang Grappler para sobrang bilis nito. And once again, the Flame Charm for the Ninja. And ginamit din ni Rio yung kanyang lineup na merong Psychic, Breaker, and yung kanyang Samurai. And dito naman ay nakontra siya sa lineup si Rio. So 1-0 agad. And the next game, ganun ulit yung nangyari guys. Ayan. So ang naging score nito guys ay 2-0 muna. And lumaban sa game 3, nagpalit ng lineup si Rio ng double grappler plus guardian. So one line lang yun. Grabe. So nabugbog yung kay Makati. But nag-bounce back ulit. Ginamit ulit kasi ni Rio yung kanyang
first and second lineup eh. Kaya ang ginawa nitong si Makati, hindi siya nagpalit ng lineup para hindi naging predictable yung kanyang gagawin pagpapalit mula doon sa mga ginamit niya based doon sa mga nakalaban niya ng umpisa. Medyo magulo tayo dun, guys. So, yan si Rio. So, 3-1 na naging score. So, nag-champion niya ay si Makati. Grabe, yan o. 20,000 USDT ang napanalunan ni Rio. Sa second place lang yan, guys. So, equivalent to 1 million pesos yan, mahigit. And, nakita nyo naman, panalong-panalo. And this one naman is si Makati. Ayan, 40,000 USDT only. So, halos mahigit pala ha. Mahigit 2 million pesos ang napanalunan ni Makati. So, hindi siya ngumiti, guys. Pero nakuha niya yung kanyang trophy. Doon siya ngumiti. Nahiya siguro sa mga girls sa gilid. So, yan. So, yan na naging summary ng ating Project Sino Tournament Manila 2023. Yun, sobrang ganda na experience at nanalo tayo, guys, ng 1K USDT. So, si Lord Grim, guys, ay nanalo ng 3K USDT. So, sobrang laki ng pa-premyo, guys. 100,000 USDT pinamigay. So, na-share ko na yung experience ko at kilala nyo na din ako na ako si Gasp Gaming at si Nasty Gaming. So, maraming salamat. See you next time.